The reason why daughters love their dad the most is because she believed that there is at least one man in the world who will never hurt her. Ang dahilan daw kung bakit mahal na mahal ng isang anak na babae ang kanyang ama ay dahil naniniwala siya na mayroong isang lalaki sa mundo na kahit kailan ay hindi siya sasaktan. Sabi pa nga, ang tatay daw natin ang ating superhero. Kasi sila ang unang magtatanggol sa iyo kapag nasaktan ka. Nung mga panahong nagsisimula ka palang humakbang, ay mga braso nila ang agad na makikita mo kapag ikaw ay nadapa. Kaya sobrang nakakagulat dahil ang kwento po ng ating tatalakayin ay ang masakit na sinapit ng kababayan nating si Angelica Sigod at ang ina nitong si LV Sigod sa kamay ng kanilang haligi ng tahanan sa Toronto, Canada. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. At around 3:30 ng hapon noong August 26, 2022, ay nagkagulo ang tao sa Bathurst Street sa Toronto. May mga citizen ang nakakita ng isang sasakyan na bigla na lamang huminto sa nasabing lugar. At nagulat sila kasi nakita nila ang dalawang babae na bumaba ng sasakyan at may mga sugat. Ganon din ang isang lalaki. Agad naman silang tumawag sa Toronto Police Service na agad din namang dumating sa nasabing lugar. Tinangka pa umano nilang dalhin sa ospital ang mga biktima. Ngunit dahil sa mga sugat na natamo at dugong nawala sa mga ito, ay agad din silang nabawian ng buhay. Ang nasabing mga biktima ay kinilalang sina Angelica Sigod na 20 years old at ang ina nito na si LV Sigod, 44 years old. Ang mag-ina ay mga Pilipina na nag-migrate sa Canada para sa mas magandang opportunity doon. Ang suspect ay kinilala naman na si Godfrey Sigod, 46 years old na dating asawa ni LV at ama ni Angelica. Agad naman nila itong inaresto nang abutan nila ito sa lugar ng krimen. Ayon sa mga pulis, ay may nakita umano silang obvious struggle sa loob ng sasakyan. Si LV ay pinanganak noong November 13, 1977 at ikinasal sa asawang si Godfrey Sigod. Binayayaan sila ng anak noong October 13, 2001 sa katauhan ni Angelica Sigod. Ayon sa mga nakakakilala kay LV, ay nakaranas umano ito ng domestic abuse sa nasabing asawa na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kaya naman naisipan ni LV na magtungo ng Canada kasama ang bata pa noong si Angelica. Namuhay ng mapayapa at tahimik ang mag-ina sa Toronto. Sa katunayan, ay aktibong miyembro ang mga ito ng The Lord of Glory International Ministry sa Bridgeland Avenue sa North York, Ontario, Canada. Isa itong Christian church na ang primary purpose is to preach. Ang dalagang si Angelica ay tumutugtog umano ng piano at ang ina naman ay nagtitrain para maging isang ganap na preacher. Nalungkot ang lahat ng miyembro ng nasabing simbahan dahil noon sanang araw ng linggo, isang araw matapos ang nasabing krimen, ay nakatalaga si LB para mag-preach pero sa halip ay naging isa itong misa ng pamamaalam. Si Angelica ay lumaki naman sa piling ng kanyang ina. Isa itong larawan ng masunurin, mabait at mapagmahal na anak. Nag-aaral ang dalaga para sa pangarap nito na maging isang flight attendant. At habang nag-aaral, ay nagpa-part-time ito sa isang bubble tea sa isang mall para matulungan ng ina sa kanilang mga financial na gastusin. Ngunit dahil sa nag-iisang anak at kahit pa nga nasa malayo ang ama, ay isa umano sa pangarap ng dalaga ay ang mabuo ang kanilang pamilya. Na nagkatotoo naman dahil noong taong 2019, nang magbakasyon sila sa Pilipinas, ay nagkaayos muli ang kanyang mga magulang. At sumama na ang ama sa kanila nang sila ay bumalik sa Canada. Nalubos namang kinagalak ng dalaga. Ayon kay Pastor Marvin, ay napaka-pribadong tao umano ni Sister LV. Kaya naman,
Wala silang alam tungkol sa mga nagiging problema nito. 3 hanggang 4 na beses pa nga umano nilang nakita si Godfrey na kasama ang mag-ina na dumalo sa kanilang mga misa. Noong August 7, 2022, ay humarap si Godfrey Sigod sa trial na sinagawa sa Old City Hall. At doon na nga ay kinasuhan ito ng double second degree murder. Sa ngayon ay patuloy pa rin na tumatakbo ang kaso. Ayon naman sa Philippine Consulate General na si Orontes Castro ay patuloy nilang susubaybayan ang nasabing kaso. Nangako din ito na tutulong para sa mabilis na pagpaparepatriate ng mga remains na mag-ina para maiuwi sila sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At dahil nga sa walang kamag-anak ang mag-ina sa Toronto, ay ang pastor ng Lord of Glory International Ministry na si Pastor Marvin Dolores at iba pang mga kaibigan na mag-ina ay nagsagawa ng isang fundraising sa GoFundMe page para makalikom ng funds na gagastusin sa repatriation at funeral ng mag-ina. At ang kanilang remains ay pansamantalang nilagay sa Kane Jarrett Funeral Homes sa Yonge Street, Toronto para masilayan ng mga kaibigan. Noong September 16 ay naiuwi ng Benguet sa Baguio ang remains na mag-ina. Malungkot sila na sinalubong ng mga mahal nila sa buhay na sadyang hindi makapaniwala sa masakit na sinapit na mag-ina sa kamay ng taong dapat sana ay puprotekta sa kanila. Sa ngayon ay ongoing pa rin po ang case, kaya po limited ang informations na ating nag-gather. Yun pa man, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong aking sinalaysay, lalong-lalo na po kay Ma'am Rosie Divasayco. At gusto ko rin pong magpasalamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa aking mga videos. Kung nagustuhan nyo po ito ay i-click ang like button at kung may nais po kayo na malaman at gusto pong talakayin ay ilagay lamang po sa ating comment section. Thank you po and see you on my next video.